Nakabalot ng pulang plastik, halos di makilala dahil sa sunog ang mukha. Ganyan natagpuan ng kanyang pamilya ang 31 years old na si Roxanne Carabacan. Matapos itong mawala 4 na araw bago ang Kapaskuhan. Kaya naman pinagdiwang ng kanyang pamilya ang Pasko na nagluluksa at imbis na pinagsasaluhan ng Noche Buena ay malungkot nilang binabantayan ang kanyang katawan habang nananalangin na makamtan nila ang hustisya. Samantala, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa gilid ng Gamu, Rojas Road sa barangay Linglingay, Gamu, Isabela, umaga noong Sabado. Nakabalot ng pulang plastik ang bangkay nang makita ng isang concerned citizen. December 20, 2025, araw ng Sabado, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Gamu, Isabela. Ayon sa ulat, ang tawag ay tungkol sa natagpuang katawan na nakabalot ng pulang plastik sa kahabaan ng Gamu Rojas Road sa barangay Linglingay, Gamu, Isabela. Dahil dito ay agad na tinungo ng grupo ang lugar kasamang forensic specialist o SOCO. Ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ay agad nilang natunton dahil sa nasa tabi lamang ito ng kalsada. Malayo pa man sa area ay agad na nilang natanaw ang katawan na nakabalot ng pulang plastik. Habang lumalapit ay mas nagiging malinaw sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakatali ito ng kulay itim na rubber at alambre. Maliban dito ay may nakakabit na kulay puting papel sa katawan ng biktima kung saan nakasulat ang mga katagang "Pok" at "Ako". Ayon sa ulat ng mga pulis ay maaaring itinapon lamang ang katawan sa lugar. Nang buksan nila ang balot ay tumambad sa kanila ang katawan ng isang babae nakasuot ng sando at cycling short. May kalakihan ng katawan bagamat hindi ito makilala dahil sa sunog ang mukha nito at may malaking bukol din ito sa kanyang ulo. Ayon sa mga investigador, maaaring hinampas ng matigas na bagay ang ulo ng biktima na siyang naging sanhi ng kamatayan nito. Maliban sa katawan ay wala silang nakitang anumang bagay sa lugar na maaaring magbigay ng clue sa pagkakakilanlan ng babae. Ang larawan nito ay mabilis na kumalat sa social media, bagay na nakarating sa pamilya Carabacan. Wala pang tulog ang pamilya dahil sa paghahanap nila sa nawawalang si Roxanne Carabacan na bigla na lamang naglaho. Magdamag at halos buong araw na nilang hinahanap si Roxanne, subalit hindi nila ito matagpuan. At ang nagpapakaba pa sa pamilya ay hindi rin nila ito matawagan at makontak sa kanyang cellphone at social media accounts. Nang makita nila ang post tungkol sa natagpuang katawan sa Gamu Rojas Road, ay agad silang kinabahan. Nakipag-ugnayan sila sa mga pulis at nagpunta sa lugar para tignan ang katawan. Nang makita ang katawan ay positibo nilang kinilala na ito na nga ang nawawalang si Roxanne Carabacan. Nakilala ang katawan ng ina ng biktima dahil sa kanyang balat o birthmark sa kamay. Maliban dito, isa pang tawag ang natanggap ng kapulisan ng Gamu. Sa report ay ilang kahina-hinalang bagay ay natagpuan sa bayan ng Nagilian. Nang puntahan nila ay natagpuan nga nila ang isang bag na kulay itim na naglalaman ng mga punit-punit na damit, personal na gamit, passport at ID ni Roxanne Carabacan. Dahil dito ay kinumpirma na ng kapulisan ng Gamu na ang katawang natagpuan ay si Roxanne Carabacan, 31 years old na residente ng Turayong, Kawayan City, Isabela. Si Roxanne Carabacan ay isinilang noong February 1993 sa Isabela. Ang kanyang mga magulang ay native sa lugar at mga Ilocano. Simple lang ang buhay ng pamilya. Lumaki si Roxanne sa pagmamahal ng mga magulang at kapatid, kaya naman lumaki itong mabait, masiyahin at palakaibigan. Ayon sa kanyang pamilya ay wala silang kilalang tao na nakaaway o nakaalitan ni Roxanne o nakasamaan ng loob, kaya wala silang idea kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanya. Mabait yung si Roxanne, sir. Wala naman akong alam na kaalitan niya. Masayahin niya na bata, sir. Hindi yan, ma-friendly pala pa yan. Hindi yan, wala akong alam na na kaaway niya, ganun sir. Nabigla po kami din kasi eh. Maliban sa pagiging mabuting anak ay isa ding responsabling asawa at mapagmahal na ina si Roxanne. Nang bumuo ng pamilya at magkaanak ay sa Tarayong, Kawayan City, Isabela na sila nanirahan.
Nang magkaroon ng pandemya ay nahirapan ang pamilya kasabay pa ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Kaya naman kulang sa kanila ang kinikita nilang mag-asawa dito sa Pilipinas. Labag man sa kanyang kalooban ng lumayo ay umalis si Roxanne ng bansa. Baon-baon ang pangarap na magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Pagtapos ng kanyang kontrata ay bumalik siya ng Isabela at hindi na pinayagan pa ng kanyang asawa na si Jomel na bumalik pa ng ibang bansa. Sa halip ay nagkaroon ng panibagong plano ang mag-asawa. Sa plano, sa pagkakataong ito ay si Jomel naman ang aalis. Kaya naman nag-iipon ng mag-asawa para sa gagastusin sa kanyang pag-a-apply para makapagtrabaho sa ibang bansa. Si Jomel ay isang security guard, samantalang si Roxanne naman ay nagtatrabaho bilang isang messenger sa isang bangko sa lungsod ng Kawayan. December 19, 2025, isa lamang ordinaryong araw para sa pamilya. Gaya ng araw-araw na nilang ginagawa, ay maagang umalis ng bahay ang dalawa para pumasok sa kanilang sari-sariling trabaho. Ayon sa ulat, pagsapit ng lunch break ay nagpaalam si Roxanne sa kanyang officer in charge na mag-half day dahil sa may mahalagang bagay itong lalakarin sa lungsod ng Ilagan. Umalis ito ng bangko ng bandang 1:00 ng tanghali. Pag-out ni Jomel sa trabaho ay agad na siyang umuwi ng bahay. Sa ganong oras ay nauuna ang kanyang asawa na umuwi ng bahay. Kaya sanay na ito na dinadatnan si Roxanne sa bahay. Subalit iba ng araw na iyon ng Biyernes. Pagdating niya sa bahay ay madilim pa ang kabahayan at wala ang kanyang asawa. Sinubukan niya itong tawagan subalit hindi ito sumasagot. Nang bigo na malaman ng kinaroroonan ng asawa ay nagdesisyon si Jomel na tawagan ang kanyang biyanan. Nagbabaka sakali siya na naroon ang kanyang asawa. Subalit maging ito ay nagtaka dahil wala doon ang kanyang anak. Kasi tumawag itong manugang ko sa akin nung Friday ba yon? Friday. Sabi niya, umuwi siya galing ng trabaho. Tapos alas 7 yung tumawag. Sabi niya, Mama, nandyan ba si Roxanne? Sabi niya, wala anak ko, bakit? Kako naman. Mama, hindi na siya umuwi. Alauna siyang nag-out sa trabaho niya. Tapos nga hindi na umuwi. Kaya tinatanong ko po, Mama, kung nandyan. Sabi niya, wala anak ko, wala dito si Roxanne. Hindi naman tumawag sa akin, hindi naman nagchat sa akin, kako. Sinubukan din tawagan ni Nanay Gina si Roxanne, subalit hindi niya ito makontak. Dito na sila kinabahan. Tapos yung time na yun, ma'am, tinawagan namin yung CP number niya, hindi ko na siya makokontak, ma'am. Nagpasundo siya sa manugang na si Jomel at magkasama nilang hinanap si Roxanne. Sabi ko dito sa manugang ko, anak ko, kasi magdamag yun sir na hindi na umuwi eh. Sabi ko, 8 o'clock or 9 o'clock anak ko, kunin mo ako dito kasi sa boarding namin kasi wala akong sasakyan, sabi ko po. Basta sabi niya, bakit? Hanapin natin si Roxanne anak ko kung saan siya pumunta. Sinabi ko yun, sir. Tapos sir, pumunta naman itong manugang ko, sinundo ako. Hinanap namin sir siya. Ngayon, nung time na yun, yung alam ko na pumunta kami doon. Hindi namin din nahanap, sir. Inisa-isa nila ang mga kaibigan nito, kamag-anak at katrabaho. Subalit bigo sila na matagpuan si Roxanne. Hanggang sa kinabukasan December 20, 2025, araw na ng Sabado, nang makarating sa kanila ang balita na may katawan ng isang babae ang natagpuan sa Gamu. Ayon kay Nanay Gina, ay kinabahan siya nang makita niya ang post at kinutuban umano siya na ito na nga ang nawawala niyang anak. May nagsabi sa amin na naipost na bangkay po. Tinatanong po namin kung sino yun. Sabi nila babae po. Kasama pa rin ang manugang ay agad nilang pinuntahan ng katawan at dito na nga nila ito nakilala na ito na nga ang nawawalang si Roxanne Carabacan. Ngayon, nung nalaman namin na babae, pinuntahan po namin. Nakita namin, yung sinabi nila sa amin na impormasyon, babae, sabi nila sa amin po. Kaya sabi ko na baka naman yung anak ko na yun, kako naman po. Kaya yun sir, nung time na yun, siyempre nag-aalala na lang yung asawa niya. Hindi na namin alam kung ano po ang
kwan doon kasi yun nga parang na-confused na po kami. Sinabi ko ay kung kutog ko na noon, sir. Baka naman po yung anak ko na yun. Sabi ko po. Ngayon, umiyak na po ako. Ngayon po, nung time na yun, sabi ko sa anak, sabi ko dito sa manugang ko, kung hindi natin kung hindi siya, paano na, sabi ng asawa niya. Sabi ko, nakita na pangalan nito, nakita namin yung niya, may senyales po ako kasi sa kanya kasi anak ko po may siya dito, balat. Dahil sa pangyayari, ay isang Special Investigation Task Force ang binuo ng Isabela Police Provincial Office para tumutok sa kaso. Maliban dito ay nagtulong-tulong na rin ang Provincial Investigation and Detective Management Unit, Provincial Intelligence Unit at Isabela Provincial Forensic Unit o SOCO para sa paglutas ng kaso. Sa huling update na binahagi nila sa media, ayon sa kanila ay nagawa na nilang makahanap ng witness at mayroon na sila ngayong tinututukang lead o person of interest na siyang may kinalaman sa nangyari kay Roxanne. Bagamat hindi sila nagbigay ng iba pang detalye dahil maaari umano itong makasira sa ginagawang investigasyon. Pero inassure naman nila ang publiko na gagawin nila ang lahat para makamit ng pamilya ang hustisya. Pag nagkaroon na ng sapat na ebidensya, ay agad din nilang ipapaalam ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Naman na po tayong malinaw na impormasyon sa posible pong may kinalaman dito po sa insidente, sir, at nangangalap na po ng mas matibay pa po ng ebidensya at higit po sa lahat yung witness po natin sa kaso po ito. Ang katawan naman ni Roxanne ay inihimlay sa kanilang bayan sa Isabela. Sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ay isa lang ang kahilingan ng pamilya, ang mabigyan ng hustisya ang sinapit ni Roxanne. Samantala, aalis na sana ang asawa ni Roxanne na si Jomel. Pansamantala niya munang kinansila ang pangingibang bansa para personal na asikasuhin ang paghahanap ng hustisya para sa kanyang asawa. Sa ginawa nila sa aking asawa na hindi naman katanggap-tanggap, hindi niya naman po deserve na ganito yung mangyari sa kanya. Sana mapabilis po ang pag-usad ng kaso na. Ang labis na naapektuhan ng pangyayari ay ang 8 taong gulang na anak na iniwan ng biktima. Pinagdiwang ng pamilya ang Kapaskuhan na may mga luha sa kanilang mga mata. Sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan ay taon-taon na nilang maaalala ang masakit na alaalang iiwan ng taong 2025 sa kanila. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.